Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, Yahweh, for He is worthy to be praised and adored. He is powerful. He is holy. He is kind. He is righteous. And He created us in His image and likeness. And He has so much love in His heart that He wanted us to receive our birthright, to claim our inheritance as His children. And that's the reason why He sent Jesus Christ to save us, to redeem us from sin and shame. And Jesus Christ sent to us the Holy Spirit to shower us with gifts and for us to bear fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. And so all the good things comes from our Father. He wants what is best for us. And what's best for us is to be with Him, to be with our Jesus Christ in the kingdom of Jesus that will never end. So last time we finished reading 2 Kings chapter 4. It's about Elisha and the widow's oil. Hindi nauubos yung oil. It's a miracle from the Almighty Father. And up to now, our Father still does miracles. So kahit saan tayo tumingin, maraming miracles. Hindi lang yung iba nakikita yung miracle. Dahil akala nila porque nakikita nila araw-araw, hindi na miracle yun. Yung oxygen, miracle yan, the Almighty Father. Itong mundo, it's miracle of the Almighty Father. The wisdom, the knowledge, it all comes from our Father. So dito, iniisa-isa rin sa Bible, the testimony of the people who trusted our Father. Proof that our Father is powerful, He is mighty, He is holy, and He is for us. So dito rin sa 2 Kings chapter 4, Elisha raises the Shunammite's son. So namatay yung son ng Shunammite woman at nabuhay yon through the power of the Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit na kay Elisha, the Holy Spirit of the Almighty Father. At dito rin so itong Shunammite woman, nung umpisa, wala siyang anak. Hindi siya humihingi ng anak. Pero, alam ni Almighty Father ang heart ng woman na gusto niya magkaanak pero hindi siya humihingi. And so, the Almighty Father gave her a son. But the son died. At binuhay yon ni Almighty Father. Tapos, dito naman sa 2 Kings chapter 5, no? So, dito pa sa 2 Kings chapter 4, yung stew na for the sons of the prophets, nagluto sila ng wild gourds. Wild gourds. Yung wild gourds mapait, hindi nila makain. Sabi nila, there was death in the pot.
At ang sinabi ni Elisha, lagyan ng flour or harina yung pot. So, na-balance yung bitterness, natanggal, na-mask yung bitterness due to the flour. So, it's a miracle of the Almighty Father. Again. And the feeding of 100 men. So, si Jesus Christ, ilan ang pinakain niya ng mga tao? 5,000, excluding the women, and excluding the number of women and children, 5,000 lang yung men. And, second time na nagpakain si Jesus Christ, 30,000 men, excluding the number of women and children din. So, yung mga number na 5,000, tsaka 3,000, ang bilang lang nun, mga lalaki lang, hindi pa kasama yung mga bata, tsaka yung mga babae. And then dito, sa 2 Kings chapter 5, pinagaling ni Almighty Father si Naaman sa kanyang skin disease dahil nung olden days, lahat ng mga sakit sa balat, ang tawag ay leprosy. Ngayon, hindi naman nahahawa yung asawa ni Naaman. So, kahit asawa niya, hindi siya nahahawa. So, anong sakit ito? Ito ay psoriasis. Hindi kasi yung psoriasis, hindi talaga gumagaling yon. Alam niyo yun, ano? Na i-scrape mo yung psoriasis. Kung i-check niyo sa internet, i-check niyo sa YouTube, may mga taong may psoriasis, ini-scrape nila. Then after some time, bumabalik pa rin. So, hindi gumagaling. Sometimes, yung symptoms, nagsasubside, pero bumabalik pa rin, no? So, ito ay pinagaling ni Almighty Father. May daladalang pambayad si Naaman. Si Naaman na isang Syrian. So, kahit na hindi Israelite, pinagaling ni Almighty Father. So, si Naaman na isang commander of the army of the king of Syria. So, yung king of Syria nung time na to ay si Ben-Hadad pa rin. At nung time na yun, ang commander ng kanyang army was Naaman. Anong ginawa ni Naaman para gumaling? So, nutusan ni Almighty Father si Elisha. Kasi hindi naman si Elisha ang gumagawa ng miracle, si Almighty Father. So, inutusan ni Almighty Father si Elisha na dapat maglublob sa River Jordan si Naaman. Ngayon, sabi ni Naaman, mas mabuti pang sa Damascus na lang kasi mas malinis ang tubig doon, bakit sa Jordan River? Kasi yung Jordan River, doon din nila nililiguan yung kanilang mga animals. Ginagawa nilang pang-inom din yung Jordan River, no? Kaya si Jesus Christ, John the Baptist baptized Jesus Christ sa Jordan River. Same as the place where Naaman dipped himself 7 times. So matagal na yung river ng Jordan. Maraming gamit yun. After some time, dumudumi. So, kaya sabi ni Naaman, madumi, no? Pero, may nagsabi sa kanyang tauhan, bakit hindi niya po subukan? No? So, sinunod niya yung kanyang tauhan at gumaling siya. Nagpasalamat siya kay Almighty Father at sabi ni Naaman, hindi na siya mag-worship sa false god na si Rimmon. Pero nagpaalam siya na kung papasok siya sa kanyang temple, sa temple ni Rimmon, makakapasok lang siya doon kung kasi may oras na isinasama siya ng King of Syria sa temple ni Rimmon. Kaya makakapasok siya ron. Pero ang i-worship niya, si Almighty Father, kahit hindi siya Israelite. So, nung gumaling na si Naaman, ito namang si Gehazi, na assistant or apprentice ni Elisha, alam niya na may dadalang pambayad si Naaman, nabanggit na magbabayad si Naaman.
malaking value ang daladala ni Naaman na damit at silver and gold. So nagsinungaling si Gehazi na kunyari hinabol niya si Naaman at humihingi siya ng tulong, ibibigay daw niya yon sa mga taong nangangailangan, no? Pero ang totoo, hindi naman para sa taong nangangailangan yun. May dadala pang assistant na dalawa si Gehazi. Kunyari ipinabigay, hawakan yung mabuti yan. Galing yan kay Naaman, donation galing kay Naaman, ibibigay natin yan sa nangangailangan, no? Kunyari, inutusan siya ni Elisha. At ibibigay yung donation sa mga ibang tao. So yung dalawang tao na yung kunyari, 2 young men of the sons of the prophets, ibibigay daw kunyari from the mountains of Ephraim. So nanghihingi siya ng a talent of silver and 2 changes of garments. Pero ang ginawa ni Naaman, 2 talents ang binigay niya ng silver. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments. Yun ang ibinigay niya as donation. Pero, at inabot yun ni Gehazi sa dalawang kasama niya. After nung makaalis na si Naaman at nagkahiwalay na sila ni Gehazi at Naaman, nakauwi na si Gehazi, no? Ang ginawa ni Gehazi, kinuha niya sa dalawang taong kasama niya, yung kinuha nila, yung hiningi niya kay Naaman, inangkin niya, greediness. At nalaman niyo ni Elisha. Bakit alam ni Elisha? Siyempre, si Elisha, prophet of the Almighty Father. Sino nagsasabi kay Elisha? Si Almighty Father. Si Gehazi, ganito ang ginawa ni Gehazi. So, masisira ngayon ang pangalan ni Almighty Father. Kaya ano ngayon ang punishment kay Gehazi? Yung sakit ni Naaman na psoriasis napunta kay Gehazi. Kasi inulod ko, no, leprosy, all throughout the Bible, laging binabanggit ang leprosy. Pero iba-iba tong mga skin diseases. Ang sinasabi lang sa Bible, pag sinasabing leprosy, skin disease yun, hindi lang nadidiscover ng mga tao kung ano ang tawag, no? Kagaya nga yung Hansen's disease, kaya lang na-discover na Hansen's disease kasi ang nag-discover nun si Hansen. na-check niya kung anong bakterya or virus ang meron doon sa sakit na yon. Kaya naging Hansen's disease. Pero ito, lahat ng mga binabanggit na mga sakit sa balat dito sa Bible, leprosy tawag, no? Ngayon, sabi dito, yung leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever. Yung psoriasis na mamana yun, no? Pero, yung leprosy o yung Hansen's disease na ketong, hindi yun namamana. Ano yun? Communicable disease yun. Hindi dahil sa merong ketong yung magulang mo, magkakaketong ka. Dahil hindi naman yun namamana. Communicable disease. Kahit hindi kayo magkadugo, kung lagi kayong magkasama, magkakaketong ka. Ito naman, psoriasis, yung galing sa magulang mo, mahina ang resistensya, no? Or meron siyang mga kunyari asthma, no? Mahina yung resistensya pag may asthma eh. So namamana yon. So may chance, 50% chance na may inherit yon. Pero hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng ganun, pero may chance, no? So yun ay ang psoriasis. Ngayon dito tayo sa 2 Kings chapter 6. So si Gehazi, hindi na siya naging servant of the Almighty Father. At umalis na rin siya as apprentice. Kasi galit sa kanya si Almighty Father dahil sinira niya ang pangalan ni Almighty Father. Nagsinungaling siya.
Hindi ba lang siya humingi ng tawad? No? Hindi siya nag-sorry, no? Si Gehazi. Nakita na niya yung power ni Almighty Father. Kung paano magparusa si Almighty Father. Hindi pa siya natuto. Mas namayani yung kanyang lust of the eyes. Mas pinanindigan niya yung kasalanan kumpara sa kung compare sa magtiwala kay Almighty Father at magpakumbaba. Hindi siya takot kay Almighty Father. Ibig sabihin ito si Gehazi. Nandun lang siya para maging masaya, para lahat may blessings, pero yung pagpapakumbaba hindi kaya ni Gehazi. At wala siyang tiwala kay Almighty Father. Hindi siya takot kay Almighty Father. Hindi siya remorseful. Kaya yung sakit na meron siya, namamana yun ng kanyang mga anak kasi nakalagay dito. So, descendants niya. Ngayon, hindi natin alam ngayon kung sino yung mga descendants ni Gehazi. Kasi halos lahat na tayo, mahina ang resistensya natin. Ikakaroon tayo ng mga may mga tao, may mga eczema, ano pa ba, atopic dermatitis, mga galis, ganon. Pag mayaman ang tawag na atopic dermatitis yan. Pero pag mahirap, galis yan, galis. Double standard, no? So dito tayo sa 2 Kings chapter 6. And the sons of the prophets said to Elisha. Pag sinasabing sons of the prophets, hindi naman ito talaga totally anak or related by blood. Kundi, ibig sabihin ng sons of the prophets, apprentice, servant. Kasi tinuturing ng mga anak. Parang si Elijah and Elisha. Di ba ang tawag ni Elisha kay Elijah? Father, father. Kasi parang tatay na niya. And the sons of the prophet said to Elisha, see now the place where we dwell with you is too small for us. Maliit yung titirhan natin, hindi tayo kasya, sabi nung mga prophets. Kasi nga si Elijah, tinuturoan din niya, no? Nagtuturo din siya ng mga tao na maging prophet, yung mga tinatawag ni Almighty Father. Nagtuturo din si Elisha tungkol kay Almighty Father, dahil na kay Elisha yung wisdom and knowledge from God. Kaya sabi ngayon ng mga bata to, ng mga batang mga prophets, with you is too small for us. So yung bahay, yung lupa natin, maliit, madami tayo, hindi sa ating kasya. Please let us go to the Jordan. Pag sinasabing Jordan, malapit sa Jordan River ito. And let every man take a beam from there. Kukuha sila ng kahoy. Puputol sila ng kahoy, no? Or mga planks of wood. And let us make there a place where we may dwell. Doon tayo gagawa ng bahay. Kasi, para hindi na nila buhatin pa. Doon na sila gagawa ng bahay. Doon sila puputol ng puno. Doon na rin sila gagawa ng bahay. Kasi, mabigat dalhin yung kahoy. Kaya doon na sila gagawa ng bahay. And let us make there a place where we may dwell. So he answered, go. So payag si Elisha. Then one said, please consent to go with your servants. And he answered, I will go. Sumama ka sa amin, samahan mo kami. So ang sabi ni Elisha, sige, sasama ako, I will go. So he went with them, and when they came to the Jordan, they cut down trees. So pagdating nila ng Jordan, malapit sa Jordan River yon, maraming mga puno noong time na yon. So nagputol sila ng mga puno, gagawin nilang bahay. But as one was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Kasi nga Jordan River yon. May tubig river. And he cried out and said, alas, master, for it was borrowed. So habang nagpuputol sila ng puno sa gilid ng Jordan River, di ba yung axe, ikinakabit lang yung axe head, ikinakabit lang yun sa kahoy. Ngayon, dahil nga medyo gamit na yung
axe head sa kahoy, lumuluwang yon, natatanggal, nahulugan yung axe head, hindi yung buong axe, no? Hindi kasama yung handle. Ang nahulog lang ay yung pinakatalim ng axe, yung bakal. Nahulog sa tubig. And he cried out and said, "Alas, master, for it was borrowed." Dako, hiniram lang po natin yon. Kasi nga, mahal. Mahal yung mga bagay na mga metal noong time na yon. Up to now, mahal na rin, di ba? So, mahal yung bakal kasi yon. Solid na bakal yon kasi ngayon hinahaluan na eh. Pero noong time na yon, solid na iron yon. Matibay yon. Alas, master, for it was borrowed. Kasi mahal ang iron or metal, expensive. Kaya nanghiram lang sila. Verse 6, so the man of God said, where did it fall? Ang binabanggit dito, man of God. Laging binabanggit man of God. Bakit man of God? Hindi binabanggit sometimes yung names nila, yung mga prophets. Kasi ang importante, ang maitaas ang pangalan ni Almighty Father, hindi yung mga prophets. Kaya nakikita natin dito, man of God. Kasi ang importante, pangalan ni Almighty Father. Ano, naintindihan natin yan, ano? So the man of God said, where did it fall? Si Elisha. Tapos nahulog. And he showed him the place. So he cut off a stick and threw it in there. And he made the iron float. Oh, miracle to. Paano lulutang yung bakal sa tubig? Anong ginawa ni Elisha? Pumutol lang siya ng isang stick. Inihagis kung saan nahulog yung bakal, yung ulo ng axe. Nung hinagis niya doon, lumutang yung bakal. Miracle to, hindi to ma-explain. Ng science, hindi ma-explain ng science to. No? So, walang explanation ng science dito, pero yung sa ibang mga bagay, may explanation ng science. Dito, walang explanation ng science. Hindi lang ma-explain to. It's a miracle. Lahat ng bagay na nandito sa mundo, miracle. Tayo mismo, living miracle tayo. Paano tayo nabuhay? It's because of the Almighty Father. He's full of love. Verse 7, therefore he said, pick it up for yourself. Kunin mo na yung lumutang na bakal. So he reached out his hand and took it. Verse 8, now the king of Syria was making war against Israel. So yung king of Syria ng time na to, si Ben-Hadad pa rin, And he consulted with his servants, saying, my camp will be in such and such a place. So ang gustong kalabanan ng king of Syria was Israel. Pero diba si Naaman, he was the commander of the army of the king of Syria. Diba? Nagkaroon ng ceasefire noon. At pwede naman siyang pumunta kay Elisha kasi nga magpapagamot siya. Kaya nga, di ba, naggawa ng letter si Ben-Hadad para makadaan si Naaman, pupunta siya kay Elisha. So, merong mga time na, ano bang tawag doon? Yung ceasefire. No, di ba, sometimes may mga ceasefire. Ngayon may mga ceasefire kahit magkaaway ang dalawang country, nagkakaroon ng ceasefire. So noong time na nagkakaroon ng ceasefire din. Ituloy natin, Ngayon ang king of Syria, si Ben-Hadad, he consulted with his servant saying, my camp will be in such and such a place. So habang nagkakaroon sila ng conference, yung king of Syria with his advisors, tsaka yung mga servants niya, nag-uusap-usap sila kung paano nila i-infiltrate ang Israel, kung ano ang kanilang strategy. And the man of God sent to the king of Israel, saying, beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down here. So, sino tong man of God na to? Hindi binabanggit kung sinong man of God na to, pero noong time na to, ang prophet ay si Elisha. Kasi nga, kaya hindi binabanggit ang pangalan ni Elisha or kung sino man na prophet ito. It's because ang itataas na pangalan ni Almighty Father. Sent to the king of Israel, saying, beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down here.
So yung man of God, nagbibigay siya ng warning. Kung ano yung pinag-uusapan ng king of Syria and his advisors and yung kanyang mga army or kung sino man ang mga officer niya, may nagsasabi, parang may spy, yung plano nila na bubulgar. Paano nalalaman? Yung man of God. Sino nagsasabi? Si Almighty Father. Ha? Si Almighty Father, alam niya ang ginagawa lahat ng mga tao. Walang secret kay Almighty Father. Kaya, pinalalaman ng man of God, ang nagsasabi sa man of God, si Almighty Father. Naririnig niya kung anong pinag-uusapan ng king of Syria. Siya ka ng kanyang mga tauhan. And the man of God sent to the king of Israel, saying, beware that you not pass this place, for the Syrians are coming down here. Dito dadaan ang mga Syrians. Huwag kayo dito dadaan. Ito ang plano nila. So, nalalaman ngayon ng Israel kung ano ang plano ng king of Syria. Then the king of Israel sent someone to the place of which the man of God had told him. Thus he warned him, and he was watchful there, not just once or twice. So, nagbabantay sila kasi may warning na or may heads up na, dyan dadaan ang mga Syrians, dyan sila papasok, or dyan ang kanilang plano, i-infiltrate nila. Lahat ng kanilang mga plans ng mga Syrians, ng mga pinag-uusapan nila, nalalaman. Verse 11, therefore, the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing. Nagtataka ngayon yung king of Syria. So yung king of Syria, yung title to si Ben-Hadad, nagtataka siya, ano bang nangyayari? And he called his servants and said to them, will you not show me which of us is for the king of Israel? Hindi niyo ba niya sa akin sasabihin? Sino ang spy dito? Kasi nga, meron ba ritong spy ang king of Israel? Sabi ng king of Syria. Bakit nalalaman ng mga king of Israel yung mga pinag-uusapan natin? Meron bang spy dito na nagsasabi kung ano ang plano natin? Kaya nga nakalagay dito, therefore the heart of the king of Syria was greatly troubled by this thing. Dahil alam ng mga king of Israel kung anong kanilang mga strategy gagawin. And he called his servant and said to them, will you not show me which of us is for the king of Israel? Sino sa inyo? Sino, diretsahan tayo. Verse 12, and one of the servants said, none, my lord, O king. Wala lord, wala king, kasi ang tawag na sa king, my lord, no? Para respeto kasi yon. Okay? Si Jesus Christ, Lord of Lords siya, King of Kings. None, my Lord or King, but Elisha the prophet, who is in Israel, tells the King of Israel the words that you speak in your bedroom. Wala po tayong spy dito. Sabi ng mga servants niya. Secret lahat ng mga pinag-uusapan natin. Pero ang Israel, meron silang prophet. Ang pangalan si Elisha. Siya ang nagsasabi sa King of Israel kung anong ating mga plano. Yung sinasabi ninyo sa inyong bedroom, yung mga pabulong na mga usapan natin, ibig sabihin that you speak in your bedroom. Kaya nakakarating yun dahil kay Elisha, prophet of Israel. Ano ibig sabihin that you speak in your bedroom? Si Almighty Father. Kahit saang lupalop tayo magtago, kahit bumulong tayo, kahit anong nasa isip natin, alam ni Almighty Father. Verse 13, so he said, go and see where he is, that I may send and get him. And it was told him, saying, surely he is in Dothan. Hanapin niyo siya. Kunin ninyo. Para maparusahan natin, ano natin gagawin, anong plano natin, para hindi malaman ng King of Israel kung ano ang plano natin. Kunin nyo si Elisha, kasi si Elisha ang nagsasabi sa King of Israel. Si Elisha galing kay Almighty Father, ang kanyang source. Ang source si Almighty Father. Kunin nyo si Elisha. Asan na ba si Elisha? Nasa Dothan. Asan ba yung Dothan? Yung Dothan, nasa West Manasseh. Malapit sa Mount Gilboa, malapit sa Tirza, malapit sa Bezek,
itaas ng Samaria. So yung Megiddo, yung Jezreel, bandang baba nun, ay ang Dothan. So bandang gitna ng Israel, no? Yung lugar ni Elisha. Therefore, he sent horses and chariots and a great army there. So, ang ginawa ng king of Syria, nagpadala siya ng mga chariots and horses. Madaming mga pinadala siyang mga army sa Dothan. And they came there by night and surrounded the city. Sa pinalibutan na nila yung city ng Dothan para hanapin si Elisha. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? So, maagang gumising ngayon, servant of the man of God. Hindi na naman binanggit yung pangalan ni Elisha, di ba? Kasi baka lagi mabanggit, si Elisha. Hindi. Si Almighty Father dapat ang may taas ang pangalan. And when the servant of the man of God arose early, maagang gumising, paglabas niya, ang daming army na papalibutan ang city of Dothan. Ngayon may servant doon, si Elisha. No, may mga apprentice, may mga kasama rin naman siya. And the servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Napapalibutan na tayo ng mga horses and chariots and great army of Syrians. Verse 14, so he answered, si Elisha, ang sabi niya, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Huwag kang matatakot, sabi ni Elisha. Dahil kung sino ang kakampi natin, mas madami at mas powerful kaysa sa nakapalibot sa atin ng mga tao. Dito sa 1 John chapter 4 verse 4, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. So tayo, alam natin na ang nagbabantay sa atin si Almighty Father. Siya ang nasa sa puso natin, mahal natin siya, at kung sino man ang mga away sa atin, baliwala yun, dahil he who is in you is greater than he who is in the world. Kaya magtitiwala tayo kay Almighty Father. Gaya ng ginawa ni Elisha, huwag kang matakot. Kasi sila, konti lang sila. Mas madami kung sino man yung ating mga kakampi. Sino ang ating kakampi? Si Almighty Father. He is powerful. And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. So nagpray si Elisha, Lord, para makita ng servant ko, hindi siya matakot, ipakita niyo po sa kanya. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, nakita niya, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. So si Elisha, nakikita niya yung mga soldiers ni Almighty Father. Ipinapakita ni Almighty Father kay Elisha. So yung mountain, yung bundok, punong-puno ng kabayo and chariots of fire ni Almighty Father. Binabantayan si Elisha. Bakit binabantayan si Elisha? Importante kay Almighty Father, yung mga tao na nagmamahal sa Kanya at nagtitiwala. So tayo, kahit isip natin na mag-isa lang tayo, huwag tayong matatakot. Ang kasama natin si Almighty Father. Verse 18, so when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord and said, strike this people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness, according to the word of Elisha. At saka, kaya pinabantayan ni Almighty Father si Elisha para rin sa atin, para mabasa natin, nandito ngayon sa Bible, malaman natin na tayo, iniingatan din tayo ni Almighty Father. He is faithful to us. Hindi tayo dapat matakot. Verse 19, now Elisha said to them, this is not the way, nor is this the city. Follow me, and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria.
So, ano ang ginawa ni Almighty Father sa mga soldiers ng mga Syrians? Nabulag sila. Nakakakita sila. Pero, nag-iba ang kanilang pananaw. Bakit? Strike these people, I pray, with blindness. And he struck them with blindness and according to the word of Elisha. Hindi naman sila totally blind na hindi na sila makakita. Nakakakita sila, pero yung kanilang utak, hindi na nila malaman kung ano na ang gagawin. Mali ang nasa isip nila, mali ang aming pinuntahan. Dapat doon kami nagpunta dahil sa yun ang hinahanap namin. Now Elisha said to them, this is not the way, nor is this the city. Follow me and I will bring you to the man whom you seek. But he led them to Samaria. So it was when they came, or they had come to Samaria, that Elisha said, Lord, open the eyes of these men that they may see. And the Lord opened their eyes, and they saw, and they were inside Samaria. So instead na nasa Dothan sila, nawala sila sa tamang isip nila, no? Na-blind sila. Hindi sila bulag na sa mata, kundi yung kanilang perception nag-iba. Napunta sila sa Samaria. Ba't tayo nasa Samaria? Di ba ang pupunta natin Dothan? So ano sila, no? Nasa chariots din sila, tagalakad sila, di ba? Madami sila. Now when the king of Israel saw them, he said to Elisha, my father, shall I kill them? Shall I kill them? Excited. Excited itong si bang time ng king na to? Si Jehoram, no? Excited si Jehoram. Gusto niyang patayin. My father, shall I kill them? Shall I kill them? Dahil dinala ni Elisha doon yung mga Syrians. Verse 22, but he answered, you shall not kill them. Hindi mo sila papatayin. Sabi ni Elisha, would you kill those whom you have taken captive? Kasi nung time na yun, pag kinuha mong captive ang mga tao, hindi mo papatayin. So since nandun sila sa lugar ng Samaria, hindi dapat patayin yun dahil captive eh. Ngayon, kung nasa battlefield sila, pwedeng patayin yun, no? Nag-aaway-away sila, pwedeng patayin. Pero once na pinasok mo sa iyong city or sa iyong lugar, captive mo na sila, hindi mo na sila pwedeng patayin. No? Alam niyo yun, no? Hindi. Lately ko lang din nalaman. Would you kill those whom you have taken captive with your sword and your bow? Set food and water before them, that they may eat and drink and go to their master. O instead na patayin mo sila, hindi pwede. Anong gagawin mo? Magpakainin mo sila. Set food and water before them kasi gabi pa lang nandun na sila sa lugar ko. Inaantay ako. Ngayon, instead na patayin mo sila, pakainin mo sila. Set food and water before them. Nang sa ganun makainom sila at pakakain, nang makauwi na sila sa kanila. Verse 23. Then he prepared a great feast for them, and after they ate and drank, he sent them away, and they went to their master. So parang piyesta, it's a celebration. Walang away, walang gulo, tahimik, kumain sila, masaya sila, kumakain sila, umiinom sila. At umuwi na sila, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. So maganda ang trato sa kanila, hindi na sila bumalik ulit. Yung mga raiders, Syrian raiders, hindi na sila bumalik ulit ng land of Israel kasi maganda ang trato sa kanila. Instead na sila ay saktan, sila ay ipinaghanda pa ng pagkain. Saan ka nakakita ng gano'n? Nakaaway mo, gusto mong patayin. Nung nakita ka, nung nakita mo yung lugar, hindi ka gustong patayin. Pinakain ka pa para kang bisita. No? So gusto mo ba bang mag-raid? Hindi na. Ang babait sa mga tao doon na pinakain pa kami, nabusog kami, pinainom pa kami, masaya kami doon. Oh. So hindi na nila in-raid, no? Verse 24, it happened after this that Ben-Hadad, so buhay pa rin si Ben-Hadad ng time na to, di ba? Noong time ni King Asa, buhay pa si Ben-Hadad. Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went up and besieged Samaria. Saan yung verse itong si Ben-Hadad? Ben-Hadad, si King Asa eh. Sa 1 Kings
chapter 15 verse 18 to 20. Nagbigay ng gift yung itong king of Judah kay Ben-Hadad, no? Gifts of silver and gold kay Ben-Hadad, king of Syria, to form an alliance against the king of Israel. So 1 Kings chapter 15 verse 18 to 20 yan. So buhay pa rin si Ben-Hadad dito, although wala na si King Asa, ang pumalit ay si Jehoshaphat, no? So hindi nila pinaplunder or hindi nila inaaway yung itong si Ben-Hadad, hindi niya inaaway yung kingdom of Judah. Ang inaaway lang niya kingdom of Israel. Gathered all his army and went up and besieged Samaria. Samaria kasi sakop ito ng Kingdom of Israel. Dahil yun ang citadel ng Kingdom of Israel. So, ang ginawa niya, he besieged Samaria. So, nakafocus lang siya sa Samaria. Inaway niya, ang tawag sa besiege ba? Another word for besiege. Surrounded, attacked, no? And there was a great famine in Samaria. Great famine. Pag sinasabing great famine, wala silang pagkain. And indeed, they besieged it. So wala na silang pagkain, ninakawan pa sila. So lalo silang nawalan. Yung Samaria. And indeed, they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and 1/4 of a cab of dove droppings for 5 shekels of silver. So, nagkaroon ng inflation due to the lack of supply. Dahil nga, nagkaroon ng great famine and then the king of Syria besieged Samaria. Kaya naging mahal ang mga bagay, no? Kumulang yung supply. Tas walang makain ng mga tao. Kaya tumaas yung presyo. Then, as the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried out to him saying, "Help, my lord, O king." Ang king na to, si King Joram. Kasi wala na si Ahaziah, no? Si Joram to. Verse 27, and he said, "If the Lord does not help you, where can I find you help?" Kung si Almighty Father hindi kayo tinutulungan, saan ko pa kayo hahanap ng tulong? From the threshing floor or from the winepress? Sabi ni Joram. Then the king said to her, "What is troubling you? Ano bang problema nyo?" And she answered, "This woman said to me." So, sumagot yung babae. Merong kasamang babae dito. This woman said to me, "Give your son that we may eat him today, and we will eat your son tomorrow." So, pareho silang may anak. Yung anak nila bata pa. Maliit pa yung anak nila. Kasi isang araw lang kinain nila yung isang bata eh. This woman said to me, "Give your son that we may eat him today, and we will eat your son tomorrow." So sobrang gutom. Kumakain na sila. Cannibalism. Verse 29. So we boiled my son and ate him. Pinakuluan, kinain yung kanyang anak. Bata yon, baby yon. Kasi isang araw lang, ubos na no? And I said to her on the next day, "Give your son that we may eat him." Akin na yung, di ba sabi mo, yung anak ko, lulutuin natin, papakuluan natin, kakainin natin. Ngayon, akin na yung anak mo, lutuin natin, ngayon na. Kasi ubos na yung sa anak ko eh. "Give your son that we may eat him." But she has hidden her son. Itinago niya yung kanyang anak. Pero yung anak ko, patay na, kinain namin. Sa sobrang gutom.
Sa sobrang hirap ng buhay. Ganun ang nangyari sa kanila. Now it happened when the king heard the words of the woman that he tore his clothes. Kasi sobrang gory yun, no? Sobrang malala. Kaya yung king, he lamented, he mourned, bakit nangyayari sa aking kingdom ito? Ibig sabihin no, na nung marinig niya yung sinabi ng babae sa kanya, he tore his clothes. And as he passed by on the wall, the people looked, and there underneath, he had a sackcloth on his body. He was mourning, he was lamenting because of the great famine. No, binanggit naman, great famine, di ba? Then he said, God, do so to me and more also, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on him today. So, ang sinisi niya, si Elisha. Kung si Elisha hindi ba papatay ngayon, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on him today, God, do so to me and more also. So, sinisi niya si Elisha. But, verse 32, but Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him, and the king sent a messenger ahead of him, but before the messenger came to him, he said to the elders, do you see how this son of a murderer, si Jehoram, Jehoram, no? Do you see this son of a murderer? Sino ba yung murderer? Tas anak siya ng murderer, si Ahab, no? Has sent someone to take away my head. Alam na agad ni Elisha. Bakit niya alam? Kasi sinabi ni Almighty Father sa kanya, binibigyan siya ng warning. Look, when the messenger comes, shut the door and hold him fast at the door. Is not the sound of his master's feet behind him? So, pinatutungkulan niya na son of a murderer. I see Jehoram, kasi yung murderer si Ahab, no? Kasi anak siya ni Ahab tsaka ni Jezebel. Gusto siyang ipapatay dahil siya ang sinisisi ni Jehoram sa great famine. And while he was talking with them, there was a messenger coming down to him, and then the king said, surely this calamity is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer? Itong calamity na to, itong great famine na to, galing kay Almighty Father to, bakit mag-aantay pa ako ng matagal? Patayin ko na tong si Elisha. Yun ang ibig sabihin. So, sinisisi si Elisha. Hindi naisip ng King of Israel yung kanyang kakulangan, yung kanyang kasalanan. Hindi niya inaako yung kanyang kasalanan dahil siya ay wicked din, no? Kulang siya ng accountability. Naninisi siya ng ibang tao. Hindi gusto ni Almighty Father. Kung magpapakumaba lang, no? Si Jehoram, no? Pero he was prideful. Just like his parents, Jezebel and Ahab. Then Elisha said, dito na tayo sa 2 Kings chapter 7. Then, si Elisha na to, no? Dahil pinapakuha siya ng King of Israel para pugutan ng ulo. Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. So, nung una, dito sa 2 Kings chapter 6, great famine. So, merong inflation. Ngayon, dito naman sa 2 Kings chapter 7, nagbanggit na naman kung magkano yung value ng mga flour or pagkain. So, anong yung value ng mga bagay sa sa chapter 6, mahal. Ngayon dito sa chapter 7, magmumura or magiging affordable. So, sabi ni Elisha, hear the word of the Lord. Pakinggan ninyo. Thus says the Lord, tomorrow. Tomorrow agad, hindi na sa isang buwan, sa isang taon. Hindi, tomorrow agad. Ang bilis mag-action ni Almighty Father.
Tomorrow, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Lahat will ni Almighty Father. Kung gusto ni Almighty Father, mamaya na. Kung gusto ni Almighty Father next year. We are at the mercy of our Father. So dito, si Elisha, sinabihan siya ni Almighty Father, tomorrow na. Magiging mura na or magiging affordable na ang mga bagay, mga pagkain. Ang bilis, di ba? Verse 2 of 2 Kings chapter 7. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? Mangyayari ba yun? Napaka-imposible. Hindi naniniwala yung itong on whose hand the king leaned. So parang right hand man ni King Jehoram, itong officer na to, isa rin sa mga advisor ni King Jehoram. So sinabi niya kay Elisha, totoo ba yan? If the Lord would make windows in heaven, could this thing be? Parang imposible naman yan, no? Sabi ng trusted advisor ni Jehoram. And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat. Sabi naman ni Elisha, dagdag ni Elisha, no? Alam mo, makikita mo bukas, pero hindi ka makakakain. Kasi nga, bakit? Nag-doubt itong officer. Ibig sabihin, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? So, nag-doubt siya. He thought it was absurd or impossible. No? So sa ngayon, may mga tao na skeptics, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. So hanggang ngayon, may mga ugali ng mga tao noon sa Bible, up to now meron pa rin. Verse 3 of 2 Kings chapter 7. Now there were 4 leprous men. O leprous na naman, leprosy na naman, di ba? May sakit sa balat, 4 na lalaki. Hindi sila magkakamag-anak, hindi sila related, no? Hindi natin alam kung mga dabarkads ba to, 4 leprous men na to, at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? Bakit tayo nakaupo nito sa mamatay ba tayo? 4 leprous men. Ibig sabihin, communicable disease. So ito yung leprosy. Ito yung Hansen's disease. So nakikita nyo yung difference? Hindi. Kasi itong si Naaman, hindi naman niya naman nahawaan yung kanyang asawa. Hindi naman niya nahawaan yung mga taong humahawak sa kanya. Or, di ba si King Ben-Hadad, hinahawakan siya. Hindi naman nahahawa. Pero ito, 4 silang lalaki, pareho silang may leprous or ketong. Leprosy, ito yung Hansen's disease sila meron. No, binanggit natin, 'di ba, na hindi dahil sa binabanggit ng leprosy or leprous, sakit sa ketong to. No, so iba-ibang symptoms, iba-iba ang tawag, pero itong 4 na lalaki na to sa verse 3 ng 2 Kings chapter 7, ito yung Hansen's disease. Kasi hindi sila magkakamag-anak pero meron silang sakit sa balat. Naghawa-hawa sila, nagkahawahan sila. Communicable disease. At the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? Bakit tayo nakaupo dito hanggang sa mamatay ba tayo? If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Ngayon, kung papasok tayo sa city, yung famine, wala rin pagkain yung city. Ngayon, mamamatay din tayo doon. Ngayon, kung nakaupo rin tayo dito, mamamatay din tayo. Maganda yung logic ng 4 na leprous men, ano? Now, therefore, come, let us surrender. Nag-iisip, kahit na meron silang leprosy, nag-iisip sila, magaling ang kanilang utak. Now therefore come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live.
If they kill us, we shall only die. Ang galing mag-usap nila, di ba? Di ba minsan sa kanto ganito ang usapan ng mga tao, di ba? No? Mamamatay din naman tayo. Di ba mga ganun ang usapan ng mga kukumpara sa kanto? Mga tambay. Ito ngayon yung 4 lepros, nag-uusap-usap sila. Kung dito tayo sa city, mamamatay tayo. Kung nakaupo lang din tayo rito, mamamatay din tayo. Ang gagawin natin, doon tayo pupunta sa army ng Syrian. Susurrender tayo. Ngayon, kung hayaan nila tayong mabuhay, mabubuhay tayo. Papakainin pa nila tayo. Ngayon kung papatayin nila tayo, edi patay. Kasi ganun din naman ang nangyayari sa atin, di ba? Kung dito tayo sa city, mamamatay tayo sa gutom. Kung nakaupo lang tayo dito sa gate, mamamatay din tayo. Kung susuko tayo, papakainin tayo ng mga Syrians. Ngayon, kung papatay nila tayo, o di patay, wala na, o ano, wala. Sige, suko na lang tayo, ganun din, di ba? Ako kasi minsan may reasoning na pag sinasabing tamad ako, tamad. Nagtatrabaho ka, sasabihin ka, tamad, no? Ngayon, ang isip ko na lang, nagtatrabaho ako, sasabihin ako, tamad. Ngayon, ang gagawin ko na lang, hindi na lang ako magtatrabaho. Para maging totoo yung sinasabi ng tamad ako, hindi pa ako pagod. Kasi, magtrabaho ka man o hindi, sasabihin kang tamad. Hindi na lang ako magtatrabaho. Tamad din naman pala ako eh. At least yun, hindi pa ako pagod. Oh. Parang ganun ang logic. Ang galing ang utak nitong mga to. Verse 5, and they rose at twilight to go to the camp of the Syrians, yung 4 na leprous men. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, nandun na sila sa, malapit na sila sa Syrian camp, ng outskirts lang. To their surprise, no one was there. Gulat sila, uy, andito tayo sa camp ng mga Syrians, ba't walang mga tao dito? Verse 6, for the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses. Miracle of the Almighty Father. Ang parating lang naman ay 4 leprous men. Pero ano ang dinig ng mga Syrians? The Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and noises of horses. The noise of a great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. Ang parating lang naman, 4 na leprous men na magkakadabarkads. Pero ang dinig ng mga Syrians, malakas ang dinig na may mga kabayong dumarating, may mga chariots. Kaya nang pagdating ng 4 leprous men, walang tao. At hindi lang ang mga Israelite or mga warriors or men of valor of Israel ang nagpunta sa isip ng mga Syrians, kundi pati yung mga Hittites tsaka mga Egyptians nag-connive, isip ng mga Syrians, nag-connive ang king of Israel sa king of the Hittites and the king of the Egyptians para i-atake ang Syrians. Pero ang parating lang naman ay yung 4 na leprous men. Verse 7, therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact. Yung camp ng Syrians, intact. Their tents, their horses, and their donkeys, and they fled for their lives. Iniwan nila yung kanilang tent, yung mga mamahalin nilang mga bagay, mga damit, mga pagkain. Iniwan nila, takot sila eh. Kasi akala nila mga Hittites, Israelites, and Egyptians ang sumusugod sa kanila, narinig nila. Kaya pati yung kanilang mga animals, yung livestock nila, horses, donkeys, tents, naiwan nila. Pati mga pagkain, pati mga bagay na importante, iniwan nila. Ang dala-dala lang nila ay sarili nila.
they fled for their lives. Verse 8. And when these lepers came to the outskirts of the camp, and they went into one tent, and they ate and drank. Pagpasok nila sa isang tent, yung daming pagkain dito o kumain sila. And carried from it silver and gold and clothing, and went and hid them. At nakakuha pa sila ng silver, gold, tsaka ng mga damit. Kasi, kaya binabanggit yung clothing, kasi mahal din yun, ano? Dahil gawa sa wool. Makakapal na tela. Mahirap maggawa ng tela. Kasi maraming process pa yon, tapos kukulayan mo pa yun. No? Mahal ang tela ng time na yon. Lahat gawa by hand. Wala namang machine noon time na yon, pero maganda, no? So, ang ginawa ng 4 leprous men, silver, gold, and clothing, tinago nila. Then they came back and entered another tent and carried some from there also, and went and hid it. So, bawat mga tent pinupuntahan ng 4 leprous men. Kahit leprous sila, meron silang gold, may silver, tsaka marami silang pagkain, marami silang mga damit. Then they said to one another, "We are not doing right. This day is a day of good news." Alam mo, parang hindi tama ang ginagawa natin eh. Mag-uusap-usap mag-ubarkada ng leprous men. Parang hindi tama yung ginagawa natin. Nabusog tayo, nakakain tayo, meron tayong gold, may silver tayo, ang dami natin mga damit. Pero parang hindi tama yung ginagawa natin. This day is a day of good news and we remain silent. Bakit tahimik tayo? 4 lang tayo nag-enjoy. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Kung mag-aantay tayo hanggang bukas, baka maparusahan tayo. Now therefore come, let us go and tell the king's household. Ipagsabihin na lang natin, kaysa tayo lang ang nakikinabang nito, baka tayo pa ang mapagbintangan, tayo pa ang maparusahan. No? Mag-usap-usap na naman yung 4. Verse 10, so they went and called to the gatekeepers of the city. Bumalik ulit sa Samaria. And told them, saying, we went to the Syrian camp. And surprisingly, no one was there, not a human sound. Only horses and donkeys tied, and the tents intact. So, sinabi na nila. Mabait naman yung 4 na leprous men. Gusto na i-share yung mga nakita nilang bagay doon. Takot din sila maparusahan. Kaya, nandun sila, bumalik sila. They called to the gatekeepers of the city and told them, we went to the Syrian camp, and surprisingly, no one was there, not a human sound, only horses and donkeys tied, and the tents intact. So, sa tent, may mga pagkain din doon, no? May mga gold and silver. Iniwan nila lahat. Takbuhan sila, they run for their lives, yung mga Syrians. And the gatekeepers called out, and they told it to the king's household inside. So, ipinagsabi ng gatekeeper. Sa gate kasi, yung citadel, merong gate yon. Kung nakakakita kaya, di ba, sa mga castle, di ba may mga gate yon? Tapos may mga bantay doon na nakataas. So, kahit malayo, kita, kasi nasa taas sila ng wall. Kita nila kung ano yung nandoon sa ibaba. So, sigawan sila ngayon. Ngayon yung gatekeeper naman, i-relay naman sa loob yon. Tapos yung nasa loob naman, i-relay naman sa king. No? Nakakita naman kayo, di ba, sa mga movies na gano'n. And the gatekeepers called out, and they told it to the king's household inside. So the king arose in the night, and said to his servants, let me now tell you that the Syrians have done to us. They know that we are hungry. Therefore they have gone out of the camp to hide themselves in the fields, saying, when they come out of the city, we shall catch them alive and get into the city. Ito namang king of Israel, iba naman ang utak. Akala niya scam or ploy, or there was a hidden agenda or tactic of the Syrians yun. Kaya huwag mo tayo maniwala, baka ano lang yun, itatrap lang nila tayo. Sabi ng King of Israel, itatrap lang tayo, huwag tayong maniwala agad. Alam nilang gutom tayo.
Kaya umalis sila sa camp nila, nagtago lang sila dyan. Baka nandyan lang sila sa tabi-tabi, nagtatago. Tapos paglabas natin, susuguri nila tayo. No. Verse 13, and one of his servants answered and said, please let several men take 5 of the remaining horses which are left in the city. Konti na lang kasi yung mga horses, no? Yung iba kinatay na nila. Kaya sabi ng isang servant, take 5 of the remaining horses which are left in the city. Look, they may either become like all the multitude of Israel that are left in it, or indeed I say that they may become like all the multitude of Israel left from those who are consumed. So let us send them and see. I-check natin. Magpadala tayo ng tao, tingnan natin, konti lang muna, mga ano lang, mga several men, tapos dalhin yung mga 5 horses, tingnan natin kung anong mangyari. Try lang natin, test lang. Verse 14, therefore they took 2 chariots with horses, and the king sent them in the direction of the Syrian army, saying, go and sige, check nyo. Ano lang tayo, standby lang tayo rito kung anong mangyayari. Baka may sumugod sa kanila. Sample muna natin tong mga... Sino ba yung pwede i-sample natin dyan na kung sakaling patay ng Syrians, okay lang. So, sample muna ang pinalabas nila. Verse 15, and they went after them to the Jordan. And indeed, all the roads was full of garments and weapons which the Syrians had thrown away in their haste. So the messengers returned and told the king. So nagpunta nga sila to sa Jordan. At doon sa road, sa kalye, sa road kasi nakalagay dito, no? Nakita nila punong-puno ng mga garments or damit or mga clothing at weapons. Bakit? Which the Syrians had thrown away in their haste. Kasi gusto nang tumakas ng mga Syrians. Mabigat. Mabigat ang mga garments at saka yung mga weapons nila. Okay, ang bigat ng mga dala-dala natin, itapon na lang natin to sa kalye, tapos takbo na tayo para mabuhay tayo, kaysa naman dala-dala natin itong mga weapon na to, dala-dala natin yung mga garments natin, babagal ang takbo natin. Iwanan natin to, basta magtakbo na tayo. So, ganun ang kanilang ginawa. Nakita nila yon, no, ng mga Israelites, yung mga messengers. So, the messengers returned and told the king. Then the people went out and plundered the tents of the Syrians. Tuntuangan yung mga tao. Uy, wala talaga, wala sila. Wala talaga, asan na yung mga wala talaga, pero ang daming mga gamit dito sa labas, ha. Mga damit ito, pwede pa itong pwede ba yung benta to, pwede pang pagkakitaan to, pwede itong gamitin ito. Ito may mga weapons dito, sa atin na rin to, tinapon nila, hindi na nila kailangan, takot sila, bakit kaya? Hindi nila alam, ano? And then the people went out and plundered the tents of the Syrians. Pati yung tent, pinasok na rin nila, yung tent na pinasok ng 4 leprous men, pinasok nila yung tent, no? So, hindi lang 4 leprous men na ang nakaalam kasi sinabi na nila sa king. So, a seah of fine flour was sold for a shekel. Nagmura ngayon yung mga pagkain. Kasi galing yon sa tent ng mga Syrians that they plundered. And 2 seahs of barley for a shekel, according to the word of the Lord. Gaya ng sabi ni Almighty Father, our Father is faithful. He is faithful up to now. Now the king had appointed the officer on whose hand he leaned to have charge of the gate. Ngayon, dito sa binanggit tayo, di ba? Dito sa verse 2 ng 2 Kings chapter 7. Ngayon, dito naman sa verse 17, same person pa rin yun, yung right hand man or advisor ni King Jehoram. Now the king had appointed the officer on whose hand he leaned to have charge of the gate, bantayan yung gate. Siya yung advisor na kausap ni Jehoram sa verse 2, no?
So sa gate siya magbabantay. Ano siya, doon siya binigyan ng trabaho, appointed as an officer. But the people trampled him in the gate. Sa sobrang gutom ng tao, tinapakan na o nagkaroon na ng anong tawag doon? Stampede. But the people trampled him in the gate and he died. Nagmamadali yung mga tao punta doon sa camp ng Syrians kasi nalaman nila madaming pagkain, maraming damit, may mga gold, may mga silver, may mga gamit pa sila makukuha doon. Pati yung tent, kukunin nila yon. Naglabasan yung mga tao. Nakabantay ngayon yung skeptic o yung tao na yung hindi na naniniwala kay Elisha. Hindi niya napigil. Natapakan siya. But the people trampled him in the gate and he died. Just as the man of God had said, who spoke when the king came down to him. So it happened just as the man of God had spoken to the king, saying, 2 seahs of barley for a shekel, and a seah of fine flour for a shekel, shall be sold tomorrow about this time in the gate of Samaria. So magiging mura, di ba? Then that officer had answered the man of God, inulit dito. And he said, yung hindi naniwalang officer, no? And said, now look, if the Lord would make windows in heaven, could such a thing be? And he had said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Di ba sabi ni Elisha, makikita mo. Nakita naman talaga, no? ng taong skeptic or unbeliever, yung magiging mura yung mga bagay kasi nga libre. Plunder yun eh. Nakita niya pero hindi siya makakakain. Bakit? Kasi nga mamamatay siya, no? And so it happened to him, for the people trampled him in the gate and he died. So yung mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father, sa miracle ni Almighty Father, sa power ni Almighty Father, ano nangyayari sa kanila? Napaparusahan, gaya ni Gehazi. At dito naman sa chapter 7, ano nangyari? Namatay. Bakit nandito ito sa Bible? Para tayo ay mabuhay. Tinuturuan tayo ni Almighty Father to trust Him. For us to know that He's powerful. Powerful si Almighty Father. In the olden days, sa Old Covenant, and up to now, He is powerful. And He will take care of us. Yung mga promises ni Almighty Father, He fulfilled it then. And the promises that He had said to the prophets, kay Prophet John the Evangelist, He will fulfill it. Through Jesus Christ, our Savior and Redeemer, and Jesus Christ will be our judge at the last days. Lahat yon gagawin ni Almighty Father for us to claim our inheritance. And so we must trust our Father. Believe in Him. Believe in Jesus Christ. He will never fail us. Thank you, and God loves us all so much.